dakuin ho natin ito. Naku, kay ex-senator Leila de Lima ho may sinasabi mga kababayan. Ayan oh. Sabi ni ex-senator Leila de Lima, digong didiretso ba ng China para sa asylum? Ito mga kababayan, kaya din po tumitindi yung paniniwala ko na merong warrant ang ICC, no? Eh dahil din po kila Senator de Lima, dahil din po kila dating Senador Antonio Trillanes, no? Trillanes nung panahon ng kalagitnaan ng 2024 nakapagbitaw yan na yung warrant of arrest to follow o dadating na din yan, no? Nagbigay siya ng mga buwan or hindi naman eksaktong buwan, pero ngayon po ito naririnig na natin. Ngayon, mga bossing, si Senator de Lima, panigurado ito. Konektado to sa ICC. Diba? Panigurado to, konektado to sa ICC, mga bossing. Bakit to? Eh, isa to sa biktima ni Duterte. Biruin mo, 7 taon nakulong. Pagkatapos ng 7 taon na yon, na-absuelto naman pala. Biruin nyo yun. Ilang panahon yung nawala, yung oras niya, no, para sa pamilya niya. Tapos wala. Eh, syempre, kukuha o hahanap ng hustisya to, mga kababayan. At isa nga, doon sa way nila para makakuha ng hustisya, eh, ICC. Panigurado, nakarekta to. Baka nga, isa pa to doon sa ano tawag dito, sa magsasalaysay kung ano yung mga nangyari at kung ano yung ginawa din sa kanya. Kung paano nilabag yung kanyang karapatang pantao eh. 'Di ba? Oh. Sabi ni Roger Calibuso, sunod na comment, magkano binayad sa iyo? Ay, totoo ho yan, sir, no? Ano lang naman, hanggang dyan lang ho yung mga DDS eh. Paulit-ulit. Ex-Senator Leila de Lima, digong didiretso ba ng China para sa asylum? Ito din po unang pumasok sa isip ko, mga bossing. Lalo na ho, nung naalala ko, nung nagpunta ako ng Hong Kong, nagpunta ako ng Macau, connect-connecta yun eh. Meron meron lang tulay. Tulay lang ho, mga kababayan. Yung pagitan. Sabi niya dito, since nasa Hong Kong na siya ngayon, siguro ang tanong ng marami, hindi na ba siya babalik? Yun din ho ang tanong natin. Ultimo ho yung mga DDS, mga kababayan, na sumusuporta sa kanila. Yun din ang tanong, no? Tay, babalik ka pa ho ba? Tay, paano na kami? Uy, tay. Paano si Bato? Oh, paano si Bungo? Si Bungo, mananalo pa naman. Tay, babalik ka pa ba? Yun po ang katanungan natin, mga bossing. Tapos meron pa tayong mababalitaan, 7,000 kapulisan. A-attend sa event sa Davao. Mapapaisip ka talaga, no? Pero yung mga DDS, madali hong paniwalain yan. Hindi, yung kapulisan na yan, para lang yan sa para sa event lang yan, o kung saan man gagamitin yung mga kapulisan na yan. 7,000, hindi para kay Digong yan. Ano? Hindi na ho nila iisipin yan. Basta, yun yung nasabi eh. Gagamitin sa event eh. Okay na ho yun. Pero ang nakikita ko ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, kung sakaling hindi umuwi ang dating Pangulo, panigurado ko, rekta to sa China. No? Bakit? Kung sakali na lumabas talaga yung warrant ng ICC, hindi naman parte ng ICC yun. At mapoproteksyonan siya doon. Diba? Mapoproteksyonan siya doon, mga kababayan. Kaya doon yan tumakbo, kaya doon yan pumunta. If ever na hindi na umuwi yan. Paano ka ba naman uuwi? Tinatakot nyo si Digong. may 7,000 kapulisan. Diba? May 7,000 kapulisan. Hindi alam kung para saan ba talaga yon, kung para sa event ba talaga yon, or para sa pag-uwi ni Digong. Di ba? Tingin ko, dahil best friend naman ho sila ni Xi Jinping, no? Eh, baka, dito na lang ako sa China.
Ayaw man sa akin ng mga Pilipino. Si, dito man ako, no, kupkupin mo na lang ako. O bakit? Akala ko majority ng Pilipino DDS. Hmm, 'di ba? Hindi pala, no? Yung Inday Sara ko, pumunta kami Hong Kong, doon sa kabilang ano, sa kabilang bayan. Abay sigaw ba naman sa harap nung Inday Sara ko, impeach, impeach Sara. O ayaw na din sa amin ng dito na lang ako, no? Sa mainland na lang ako. Matanda na ako. Kasama mong tumanda. Tingin nyo, aabot sa punto ang dating Pangulo? Mga DDS kayo, comment kayo dyan. Tingin nyo, uuwi pa ang dating Pangulo? O hindi na? O siguro, doon na sa China. No? Sabi ni Nucleo Luz, Bautista, magkakaroon daw ng prayer rally sa China. Sabi ni Funny TV, yes! Abangan natin yan kung uuwi. Ano? Baka naman pagka inaresto, biglang sigawan na kayo. Walang hustisya sa Pilipinas. Wala, sira ang justice system ng Pilipinas. Baka magsigano na naman kayo. Kung hindi man umuwi, mga bossing, sabi ni Spreketik, matik na pala ang mga Nograles. Kung sakaling. Naku po, yung matagal nilang sinasabi, Davao! Davao ang balwarte ng mga Duterte. Baka mawala na yun. No? Baka mawala na yun. Kung yung pansamantala nga na inidolo sila, pansamantala mga bossing, kasi hindi naman talaga tumagal Pansamantalang sinuportahan sila ng majority ng Pilipino sa buong Pilipinas, di naman tumagal, ilang taon lang din, no? Tapos ngayon, pawala na naman yung Davao. Kaya kailangan mahuli na para manahimik na. Tingin nyo naman, kung sakali na humingi ng asylum si dating Pangulong Duterte sa China, pagbibigyan kaya? Ako, 100%. No? Kaya lang hindi natin alam. Baka mamaya mainit ang ulo ni Xi Jinping kay dating Pangulo. No? Kasi nung siya yung namumuno, siya yung presidente, dikit na dikit ang Pilipinas sa China. No? Talagang halos hindi tayo nagsasalita. Nung nagsisitayuan na yung mga ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea, hindi tayo nagsasalita. Mga bossing, sasabihin lang sa atin ni Digong, makakalaban ba tayo sa mga yan? Diba? Hindi naman natin kaya yung mga yan. No? At saka iniisip ko din mga kababayan, hindi naman din siguro maglalakas ng loob yung China na magtayo doon, no? Kung walang naging agreement na yung mga yan. Baka meron, di ba dating Pangulong Duterte? O baka mainit yung ulo ni Xi Jinping kay Digong. Kasi yung mga plano dapat dati, hindi nasusunod ngayon. Baka nakinabang na, mga bossing. Kayo na lang umintindi kung ano yung ibig ko sabihin baka nakinabang. Anyway,